Sisimulan ng silipin ng Commission on Elections ang statement of contributions and expenditures ng mga kumandidato sa eleksyon para alamin kung may mga contractor ng gobyerno na nag-donate sa mga kandidato. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Iimbestigahan na ng Commission on Elections sa mga kandidato na posibleng tumanggap ng mga donasyon mula sa mga kontraktor ng gobyerno. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sinimulan na nilang silipin ang mga Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato na tumakbo nitong nagdaang 2025 national at local elections. At dyan po mainit yung aming Committee on Kontrabigay sapagkat siyempre pagka pinag-usapan ng kontrabigay, hindi lang po yan yung pamimigay sa botante, kundi yung mga contributions at saka donation. Makikita naman po namin lahat yan. Ongoing na po yung review ng mga SOSE, lalo na po nung 61 na mga kandidatong tumakbo sa pagkasenador. Inuuna po namin yan upang mabigay natin ng complete transparency and accountability sa mga kababayan natin. Magiging motu proprio o kusang pagsilip na ito ng COMELEC dahil nakasaad naman anya sa Omnibus Election Code Section 95 letter C na bawal talagang tumanggap ng donasyon o kontribusyon ang mga kandidato kapag ang isang kumpanya ay may kontrata sa gobyerno. Sa Section 95 kasi, paragraph letter C ng Omnibus Election Code, yung mga prohibited na magbigay ng donation, contribution sa mga kandidato o sa political parties. At kung hindi tayo nagkakamali, na-mention doon yung may mga kontrata, serbisyo sa pamahalaan o kaya mga may public works na contract sa pamahalaan. Diyan po namin ine-emphasize yung kahalagahan ng SOSE. Yung iba po kasi hindi pinapansin, lalo ng mga kababayan natin. Ngayon po nilathala na natin ang SOSE. Sana po mag-demand tayo, makita natin baka kasi mali o bakit naandyan yung contributor na yan. Kung may makita namang lumabag, sasampahan ito ng kaso ng COMELEC at posibleng magkaroon ng parusang pagkakakulong dahil lalabas na ito ay isang election offense. Hindi lang naman itong 2025 national at local elections ang posibleng imbestigahan ng COMELEC. Maaari din nilang silipin ang mga kandidato sa mga nagdaang halalan. Nagbigay na tayo ng karampatang instruction sa ating Political Finance and Affairs Department kasi kasama po yon sa kanilang mga tinitingnan. Maaari nangyari ang lahat 2022, 2025, it doesn't really matter sapagkat hanggat hindi tapos yung prescriptive period ay pwede po kaming gumawa ng lahat ng hakbang dahil nasa amin pong jurisdiction pa yan. Hinggil naman sa pag-amin ni Senate President Cheese Escudero na nakatanggap siya umano ng donasyon mula sa contractors ng flood control project ng gobyerno. Gihit lang ng COMELEC, mas maiging marinig muna ang panig ng mambabatas. Pero maganda rin, marinig natin yung kabuuang explanation ni Senate President. Ang katanungan, baka naman hindi kasi doon ang negosyo sa mismong opisina na yon o doon sa tinakbuhan ng kandidato. Tingnan natin yung kabuuan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.